Isang buwan kami sa lugar na walang Jollibee, walang McDo, pero dito ko natutunan kung bakit hindi pera ang sukatan ng totoong success. Magandang araw mga tol, Jello Victoria here, at kung naisip mo na boring ang buhay sa probinsya, panoorin mo to. Kasi isang buwan lang sa Abra, mas marami pa akong natutunan kaysa sa ilang taon kong experience. Pumunta kami sa Abra almost 1 month, at sa totoo lang, pagdating pa lang namin, ramdam mo na kagad yung pagkakaiba. Walang fast food, walang Jollibee, walang McDo, walang Samji na laging kinakainan. Yes, walang traffic, walang ingay, walang polusyon, tahimik. At alam ko, iniisip nyo na ang boring naman ng ganitong buhay. Walang party. Oo, boring talaga. Para sa atin na sanay sa city life, parang ganun na nga. Pero habang tumatagal kami doon, ma-realize ko, hindi pala siya boring. Sobrang payapa siya. Yung mga simpleng bagay na hindi natin napapansin, doon nagiging special. Yung hangin, yung tanawin, yung oras, parang hindi kayo hinahabol ng mundo. Pero syempre, hindi naman kami pumunta doon para magbakasyon. May purpose kami. Kinuha kami para i-live coverage yung basketball league nila. At sa totoo lang, hindi kami fully prepared. Kapos sa gamit, basic lang yung setup. Kung isipin mo, pwede kaming umatras or panghinaan. Pero hindi, may nagtiwala sa amin. At minsan, yun yung kailangan mo para maniwala ka din sa sarili mo. Yes, hindi naging madali. Araw-araw may problema. Technical issues, yung pressure, at syempre yung expectation. Madalas sa gabi na sumasakit ulo ko, kakaisip kung paano ko re-resolbahin lahat. Nakakapagod, nakaka-burnout, nakaka-stress. Pero kahit ganun, may kakaibang pakiramdam sa puso ko. Yung isip ko, pagod, pero yung puso ko, kalmado. At doon ko na-realize, siguro nangyayari to sa akin hindi para pahirapan ako, kundi dahil may hinahabol akong mas malaki. Kapag may goal ka, kasama talaga yung struggle. Hindi naman ibig sabihin na pag nahirapan tayo, hindi siya sign para tumigil. Sign siya na papunta ka sa tamang direction. Dito papasok yung growth, solution at improvement. Kaya ang ginawa namin, hindi kami nagreklamo, nag-adjust kami. Communication, teamwork, pagiging mas better araw-araw. Unti-unti, nag-i-improve hanggang sa naging smooth din yung lahat. At syempre, hindi pwedeng puro trabaho lang. Pag walang game, hindi kami pwedeng nakahiga lang or ML o matutulog lang. Minsan lalabas kami, maliligo kami ng ilog or pupunta kami ng luswak. At buti na lang, may libreng gym. Kaya ang routine namin, umaga, basketball. Kapag hindi naman, doon naman kami sa gym. Yes, pagod sa katawan, pero masaya siya. Para kaming nasa PBB na iisang bahay, iisang goal, iisang inuuwian. Pero aminado ako, may mga oras din na nakakamiss yung dati naming buhay. Yung gala, yung pagdadrive, yung comfort, yung nakasanayan. Pero ganun talaga. May mga bagay na kailangan iwan mo na pansamantala para sa mas malaking pangarap. Pero alam mo, isa sa pinaka nagpa-special sa experience namin, yung mga tao, friendly, approachable, walang arte. At yung pinaka tumatak sa akin, yung mayor nila, si Mayor Edmar Crisologo. Sanay tayo, di ba, kapag mayor, parang may distance, may pressure. Parang hindi basta-basta pwedeng lapitan. Pero dito sa Lagayan Abra, baligtad. Walang yabang, walang pakiramdam na mas mataas siya. Sa totoo lang, kami pa yung nahihiya nung una eh. Pero siya, ang gaan kausap. Parang normal na tao lang. At hindi lang para sa amin yung pakikitungo niya. Pati sa mga tao doon, ganun siya. At doon ko naintindihan na yung respeto, hindi dahil sa posisyon, kundi dahil sa kung paano siya makitungo. At syempre, pagdating naman sa basketball, grabe, hindi lang laro. Ito yung parang kultura na nila. Buong barangay sumusuporta, all out. Biruin mo, probinsya lang, pero mas malaki pa yung papremyo kaysa sa mga city. Ang daming talent, mga players na deserve makita ng mas maraming tao. At doon namin na-realize na kaya kami nandito para i-expose sila. Para bigyan sila ng spotlight. Sa isang buwan namin sa Abra, ito lang yung hindi ko makakalimutan. Leadership, hindi tungkol sa power, hindi tungkol sa title. Leadership is influence. Kung paano ka makitungo, kung paano ka rumespeto, kung paano mo iangat yung ibang tao. At isa pa, feeling mo, hindi ka nakikita, hindi ka na-appreciate, o parang hanggang dyan ka na lang sa tingin ng tao sa'yo, baka hindi ikaw yung problema, baka nasa maling lugar ka lang. Kasi may mga tao, may mga lugar na nakikita ang potensyal mo. At kapag nangyari yon, at kapag may naniwala sa'yo, yung tiwala na yon, it's priceless, bro. Woo! Woo! Sa camera, man! Woo! 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 Woo!
naabutan natin yung sunset. Sunset ah. Go, Angelo. Nakabidyo pa. Oh, nakamedyo.